milyong Pilipino. Dito siya hanggang sa kasalukuyan na hindi nawawala yung suporta ng tao sa kanya sa ginawa niyang ito, sa pulisiya niyang ito. At kahit nga mga banyagay sa kanya humahanga sa ginawa niyang paglaban na ito sa drugs. Samantalang napakahirap na kung isipin, talagang mahirap na gawin ito. Lalo na nung kapanahonan niya na siya ay kakaupo pa lang. Sapagkat doon din natin nalaman at ibinunyag niya na halos buong gobyerno pala ay talagang nilalamon na. Umay narcotic country. May tuturing na tayo ng ganyan ng panahon na yan. At nung maupo siya, ay talagang sinikap niya. Sinikap niya na baguhin ito. Sinikap niya na linisin ito. At isang uri ito ng pagsasakripisyo. Sapagkat, tingnan nyo, pipilitin mong linisin ito. Banggain mo ang mga drug lords. At ang mga nagpapakalat nito. At isa pa na nasa gobyerno rin mismo. Yung mga nagsusuporta dito. Ay, kung isipin mo, sino ka ba naman para hindi na lamang sabayan ito na maging patahimik yung buhay mo? Hindi ba? At katulad nga ng mga naunang mga pinuno, ganun lang din naman yung ginawa nila. Hindi pa sila lantaran na sumasang-ayon, pero tinutolerate, nakita natin yan. Kaya nga lumawak ng ganyan at naging rampant ang illegal na droga sa bansa natin. Ganyan ang nangyari. Isa itong sakripisyo. At ngayon, sa sakripisyo niyang ito, ay dito siya ganap na winasak at dinurog ng mga kalaban niya. Na ngayon nga, ito yung naging dahilan ng pagkakakulong niya. O at hindi naghihiwalay parati yan. May isang taong nagsasakripisyo para sa kabutihan ng marami at mayroon namang nagtataksil at nagtatry doon. Yan ang dapat nating pagnilay-nilayan at alalahanin sa mga araw na katulad nito.